hindi na talaga mapipigilan pa ito pong impeachment proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte. Bakit mga tol, sa araw po na ito, wala pong TRO o Temporary Restraining Order na inilabas ang Korte Suprema kaugnay po ng mga petisyon, una, nina Attorney Israelito Torion na naglalayon pong patigilin ang impeachment na isinasagawa po o pagdinig na isinasagawa po ng Committee on Justice. At kahapon pumuntok din po sa balita na meron din po palang petisyon ito pong si Sara Duterte para po same way ni na Attorney Israelito Torion na patigilin ang impeachment hearing na isinasagawa po ng Committee on Justice. Both petition, wala pong inisyong TRO ang Korte Suprema. Yan po ang Facebook post nito pong si Congressman Terry Ridon at yung mismong kautusan ng Korte Suprema na babasahin po natin mamaya ay para lamang pasagutin ang mga parties involved. Ito pong siyempre kampo ni Sara Duterte at saka ang House of Representatives. At ang isa pang maganda dito mga tol, pinayagan na po ng Korte, ito pong Regional Trial Court ng Manila, ang appearance nito pong si Ramil Madriaga sa Abril 14, no? April 14, that will be on Tuesday na. No, yan po yung ikalawang araw ng pagdinig ng Committee on Justice kaugnay po ng pagdetermina kung meron po bang magiging basihan para po ito pong impeachment case laban po kay Sara Duterte ay eventually maibuo sa isang resolusyon na iaakyat po sa plenaryo para po pagbotohan ng mga miyembro po ng House of Representatives. Bago po tayo magpatuloy, ngayon po ay April 8, 2026. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw. Kung kayo po'y hindi Duterte supporter, huwag niyo po sanang kalilimutang i-like at kung pwede, i-share niyo na rin po ito pong ating live streaming. Balik po tayo dito po sa balitang ating pong tatalakayin. Una po ay ang order po ng korte, no, na pinapayagan ito pong di umano'y bagman ni Sara Duterte na mag-appear sa House of Impeachment hearing. Okay, ito po, basahin po natin ang balita mula po sa ABS-CBN. Manila Court has issued an order allowing Vice President Sara Duterte's alleged bagman, Ramil Madriaga, to appear before the House Committee on Justice in its impeachment hearing on April 14, Representative Terry Ridon announced today. Accused Ramil Madriaga Ilagonoy is hereby allowed to appear before the Committee on Justice on April 14, 2026 from 8 in the morning to 5 in the afternoon with proper jail escorts. The jail warden of Manila, ano bang ibig sabihin nitong MMDJ? I'm sorry, hindi ko po na-check agad. Anyway, yan po siguro ay Manila City Jail. To be more specific, Annex 2 is directed to make a report within 5 days from compliance therewith. Yan po ang kautusan ng korte, no? At dahil nga po dyan, inaasahan po natin na makikita po natin sa April 14, ito pong si Ramil Madriaga. At ano po ba ang aasahan pa po natin doon? Hindi naman po yung kabuuan ng kanyang testimonya, kung hindi yung pagkumpirma lamang po sa kanyang naging testimonya, partikular yung sworn statement na kanya pong isinapubliko noong November 29, 2025 at iba pa siguro marahil na mga ebidensya na pwede niya pong ipresenta. At sa parte naman po ng petisyon ng kampo ni Sara Duterte at ng dalawang abogado na supporter po niya, ito pong sina Attorney Israelito Torion at saka Attorney Vic Rodriguez, nagkaroon po ng kautusan kanina ang Korte Suprema. At ito nga po, Supreme Court directs HOR to comment on petitions in relation to impeachment complaints against Sara Duterte. No TRO, no, ang inilabas po ng Korte Suprema.
Basahin po natin, ito pong naging Facebook post ng Supreme Court. Sabi po dito, the Supreme Court en banc in its session held today, April 8, 2026, consolidated the cases filed by Attorney Israelito Vitorion et al. And Vice President Sara Z. Duterte against the House of Representatives Committee on Justice and the House of Representatives, respectively, without necessarily giving due course to the petitions. The Supreme Court directed the respondents to submit their comments within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. The petitions challenge the constitutionality of the proceedings before the House Committee on Justice in relation to the impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Siguro, sa puntong ito, hindi ko na muna babalikan extensively na i-discuss na po natin yung mga isyong ni-raise ng kampo ni Sara Duterte on our previous live streaming. Kaya dadako na po kagad tayo dito po sa partikular na sinabi ni Congressman Terry Ridon sa kanyang Facebook post at syempre yung kanyang naging reaction yesterday nang maisa publiko na meron po palang petisyon na inihain at the end of March yata, yung paghahain ng kampo ni Sara Duterte, inilihim lang nila ito, no, sa publiko. Pero matagal na at kahapon lamang po na isa publiko. At meron pong tugon doon si Congressman Terry Ridon kahapon at babasahin po natin yon. Pero dito, inanunsyo po ni Congressman Terry Ridon at tulad po nung nabasa po natin, wala pong issuance ng temporary restraining order. Sabi po dito ni Terry Ridon, no Supreme Court TRO versus Duterte impeachment proceedings. See you on April 14. No, di na nila napigil mga tol. At tama lamang po yung ginawa ng Korte Suprema kasi kung sila po ay mag-i-issue ng TRO para po iyang sumasaklaw na sa kapangyarihan po ng co-equal branch na legislative, ano? Kaya sa puntong ito na hindi po sila nag-issue, pinapasalamatan po natin ito pong Korte Suprema. At ngayon, basahin po natin yung naging pahayag ni Congressman Terry Ridon. Kaugnay po, ito naman po yung order na pinapayagan po ito pong si Ramil Madriaga. No? Hindi na po natin basahin ito kasi maliwanag naman po na siya po ay pinahintulutan na ng Korte sa darating po na April 14 para humarap sa Committee on Justice sa mga oras na mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At hinahanap ko lamang po yung particular na post ni Congressman Terry Ridon, ano? Kaugnay po ng isinampang impeachment or petition for certiorari and prohibition nito pong si Sara Duterte. Nasaan na ba banda yon? No? Dapat pala na i-share ko kagad. Anyway, ito na po. Ito. Pero mas maganda siguro dito sa mismong Facebook post niya. Ito na. Ito na. Dito mismo sa post niya, hindi yung galing sa balita. Direkta tayo sa Facebook page ni Congressman Terry Ridon. Sabi po niya dito, hinggil sa petisyong isinumite ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, medyo masakit yung mata ko. Nanonood ako ng AI drama naiiyak-iyak ako habang nanonood ako. Tapos tatawa ako, iiyak ako, tatawa ako. Kaya nalilibang ako. Akala ko hindi na ako magla-live ngayon mga tol Pero ganun pa man, kailangan natin maghanap buhay, kailangan natin ipagpatuloy din ang suporta natin sa paghahanap sa pananagutan. Kaya ito tayo ngayon, muling naka-live. Salamat sa inyo pong suporta. Sa araw na ito, kahapon po yon April 7, nagsumite si Vice President Sara Duterte ng petisyon sa Korte Suprema upang pigilan ang nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanya sa House Committee on Justice. Ang petisyong ito ay nakabatay sa maling paglalahad ng mga aktual na pangyayari at maling interpretasyon ng konstitusyon at umiiral na jurisprudence. Ito ay malinaw na panlilinlang ng pangalawang Pangulo. Uulitin ko po,
Ang sinabi ni Congressman Ridon, ito ay malinaw na panlilinlang ng pangalawang Pangulo at ng kanyang mga abogado sa Korte Suprema at sa publiko. Una, hindi totoo na hindi ang plenaryo ng Kongreso ang nag-repair ng impeachment complaints. Makikita sa mismong video footage ng plenaryo noong February 23, 2026 sa oras na 3:48 in the afternoon na ang referral ng 4 na impeachment complaints ay isinagawa ng buong kapulungan alinsunod sa Section 3, Subsection 2, Article 11 ng Constitution. Hindi ito aksyon lamang ng Speaker o ng Committee on Rules. Ito ay aksyon ng plenaryo ng House of Representatives bilang isang kolektibong katawan. Excuse me po. Ikalawa, walang rekisito sa batas na kailangang magkaroon ng deliberasyon bago ang referral. Walang probisyon sa 1987 Constitution, House Rules on Impeachment o sa Gutierrez versus House na nag-uutos na kinakailangang magkaroon ng deliberasyon bago ang referral. In short, mga tol, walang sinasabi ang batas na dapat magkaroon muna ng pagdinig bago ang referral. Kasi parang yun ang pinalalabas ng kampo nitong si Sara Duterte. Ituloy ko po ang pagbasa natin. Ang sinasabi lamang sa Gutierrez ay maaaring magkaroon ng deliberasyon. Hindi ito isang mandatoryong rekisito. Higit pa rito, sa araw ng plenaryong iyon, walang sinumang miyembro ng kapulungan ang naghain ng motion o objection upang tutulan ang referral at magsimula ng deliberasyon. Kahit mula sa kapatid, kamag-anak o kaalyado ng pangalawang Pangulo. Hindi ginawa ni Paulo Duterte, hindi ginawa ng kanyang mga kamag-anak na kongresista, o hindi ginawa ng kanyang mga kaalyado, partikular nitong sina Marcoleta, nitong sina Suntay at iba pa. Kaya kung walang motion para mag-object, kung ano yung naging pagtatalakay sa isang topic, magpo-proceed po yon accordingly. Ituloy ko po ang binabasa natin. Ikatlo, walang paglabag sa 1-year bar. Ang 1-year bar ay umiira lamang matapos ang isang valid referral ng impeachment complaint. Malinaw sa public record na iisa lamang ang naganap na referral ng mga impeachment sa House Committee on Justice or impeachment complaints sa House Committee on Justice. Kahit itinabi ang Castro complaint at nag-withdraw ang D complaint. Mismong ang kaso ng Duterte versus House ang nagsasaad na ang proseso ng House Committee on Justice ang magtatakda kung alin sa mga impeachment complaints ang dapat magpatuloy at alin ang dapat mabasura. Sa makatuwid, walang paglabag sa 1-year bar at ang kabaligtarang pahayag sa petisyon ay isang maling aplikasyon ng konstitusyon at jurisprudence. Ikaapat, walang paglabag sa due process sa mga hakbang ng Committee on Justice. Ang kapangyarihan ng Committee on Justice na magsagawa ng pagdinig, mag-issue ng subpoena at mangalap ng ebidensya ay malinaw na nakapaloob sa konstitusyon, sa House Rules on Impeachment at sa nagdaang kaso ng Duterte versus House o yung desisyon ng Korte Suprema noong July 25, 2026. Buhay na buhay, kayo lang naman ang naghahangad na mamatay si Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan ninyo, may namatay na isang miyembro ng PDP laban. Back to you tuloy sa inyo. Yun ang mahirap sa mga tatanga-tangang DDS. Nangangarap kayo lagi na mamatay si Pangulong Bongbong Marcos, pero bumabalik sa inyo. Nung pinapangarap ninyong mamatay si PBBM, namatay yung kapatid ni Rodrigo Duterte. Lately, pinapangarap ninyong mamatay si Pangulong Bongbong Marcos,
almost mamatay si dating Executive Secretary Salvador Medialdea and followed ng tunay na kamatayan ng isang miyembro po ng PDP laban. Ako, hindi po ako nag-i-intend ng ill will sa kapwa ko. Binabanggit ko lamang yan para ipamukha sa inyo, mga tangang Duterte supporter, na hindi maganda ang paghahangad ng masama sa kapwa. At kadalasan kung sino po yung naghahangad ng masama sa kapwa, sa kanila po iyon nangyayari. Ituloy po natin at balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Sa harap ng panlilinlang na ito, hindi kinakailangan nakalakip ang lahat ng ebidensya sa oras ng paghahain ng impeachment complaint. Ang proseso ng pagdinig ay mismong mekanismo upang tuklasin ang katotohanan. Sa harap ng panlilinlang na ito sa Korte Suprema at sa publiko, magpapatuloy ang Kongreso at ang House Committee on Justice sa proseso ng pagpapanagot sa pangalawang Pangulo sa usapin ng confidential funds, di maipaliwanag na yaman at pagbabanta sa Pangulo ng Pilipinas. At hindi nyo na yan mapipigilan, mga tangang Duterte supporter. Ituloy ko pa po ang binabasa po natin dito. Lalagpasan ko na naman. Sa harap ng panlilinlang, lalapag sa mga susunod na araw ang mga dokumento mula sa Ombudsman, BIR at Securities and Exchange Commission. Mailalantad ang mga ito sa buong bayan sa susunod na linggo. Sa ika-14 ng Abril, ihaharap din si Ramil Madriaga upang magbigay ng kanyang patotoo. Nasa gitna na tayo ng proseso ng pagpapanagot sa pangalawang Pangulo. Tuloy-tuloy ito hanggang sa pinakadulo. Tama na ang panlilinlang. Tama na ang pagsisinungaling. Panahon na para harapin ang katotohanan. At let us borrow again the words of Ronald Llamas. Kapag ayaw humarap, maliwanag kurap. Pakinggan po natin ang naging interview kay Congressman Joel Chua. Joining us now to discuss the latest developments in the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, House Justice Committee member Congressman Joel Chua. Congressman, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Hi, Carmina. Good afternoon. Thanks for having me today. All right. So first of all, Congressman, to the point of that WR numero research survey, kailangan ba mamili? Does it have to be a choice between holding so-called public servants to account and making sure that this government addresses the needs of the times? Go ahead. No, I don't think so. Ang pinalalabas kasi nitong mga katulad ni Sara Duterte at ng mga tatanga-tanga niyang supporter, wag munang isipin ang impeachment. Harapin muna ang krisis na kinakaharap po ng bansa po natin at kababayan po natin Pilipino sa kasalukuyan. Isa po iyong tinatawag na one-track mind, no? Or false dilemma ayon kay Fiscal EJ. Ibig sabihin, parang papipiliin ka lamang sa dalawang sitwasyon na papabor doon sa gusto mo lamang at isi-set aside mo na yung isang sitwasyon na hindi papabor para sa iyo. Pero ang katotohanan, ito po ay dapat pinagsasabay. Sapagkat sa aking paniniwala nga mismo, ang krisis na dinadanas po natin sa kasalukuyan ay pansamantala lamang. No? Lalong-lalo na ngayon, salamat sa Diyos at nagkaroon po ng pansamantalang tigil putukan, 2 linggo po yan sa pagitan ng magkasanib puwersang Israel at Estados Unidos at ang kalaban po nilang Iran. Pero ito pong usapin ng confidential funds at iba pang mga alegasyon laban kay Sara Duterte, hindi po ito pansamantala. Ito po ay banta sa kinabukasan ng ating bansa. Paano ko sinasabing banta ito sa kinabukasan ng ating bansa? Sapagkat no other than Sara Duterte declared her candidacy for the presidency in 2028. At mahirap na ang isang nangangarap na maging pangulo ng bansa ay meron pong issue ng korupsyon na hindi niya po sinasagot.
mahirap po tayong pamunuan ng isang tao na ang pagtingin sa buhay ay parang baliwala lamang, na willing pumatay even the president, his wife, and the former speaker. Mahirap magkaroon ng presidente na may mga alegasyon ng tagong yaman. Kaya dapat ito magpatuloy. Kinabukasan po ng bansa ang nakasalalay po dito. And this is why ako tutok na tutok po talaga ako dito. No? Of all, I do not want to brag, ano? Hindi ko gustong ikumpara ang ginagawa ko sa ibang mga vlogger. Pero kung kayo po'y nakatutok sa aking programa, alam na alam ninyo kung paano ko po tinututukan ang impeachment laban po kay Sara Duterte. Even last year, nung ito po'y nag-fail dahil po sa declaration ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Sara, hindi ako tumigil. Ako lamang ang natatanging vlogger na nang inarchive ng Senado ang impeachment laban kay Sara Duterte, hindi ako nakalimot sapagkat araw-araw tayong nagka-countdown tungkol sa impeachment ni Sara Duterte and hoping na marating na natin ang February 6 kasi yun po yung sa paniniwala ko alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema na pwedeng sampahan muli ng panibagong impeachment complaint itong si Sara Duterte. And thereafter, nakikita nyo pa rin sa ating programa yung intro po natin na nakapokus sa impeachment complaint pa rin ni Sara Duterte. Kasi ang tinitingnan ko po dito, yung 2028 and beyond. Ako, hindi ako natatakot personally kay Sara Duterte. No? Wala akong kinakatakutan kung hindi Diyos lang. Hindi ako natatakot mamatay. Wala akong kinakatakutan kung hindi Diyos lamang. Pero, ang ikinakatakot ko mga tol, magkaroon tayo ng isang presidente na katulad ni Sara Duterte, paano na ang kinabukasan ng aking pamilya? Sa akin, okay lang. E paano ang kinabukasan ng aking pamilya? Kaya dapat malaman natin, ano ba ang katotohanan sa mga aligasyon dito po kay Sara Duterte? At ito po yung pinapaliwanag din dito nitong si Congressman Joel Chua. To address both issues, no? Because to choose one from the other, parang sinasabi po natin, tigilan na natin ang investigasyon, pati dun sa mga ibang accountable officers. So, and in fact, I would say na this is very important, especially now that we are having this crisis, because this crisis is a creation of one man, which is, alam naman po natin na yung presidente po ng Amerika. So, it is also important that we choose the right leader come 2028. So magkakadugtong po siya. Hindi siya pwedeng tingnan na ito pamumulitika lamang, ito ay pagsisigurado na maayos ang pagtakbo ng pamahalaan, ng gobyerno, ng administrasyon. Tama po kayo dahil the issue here is accountability. Now, come 2028, mimili na tayo ng ating susunod na Pangulo. So, ito very important, very critical because the issue here in the impeachment is the conduct, the fitness to serve of the president. Hindi ba mas maganda na once assuming for the sake of argument na acquit siya dito. Tama. Hindi mas maganda na tumatakbo siya na wala siyang baggage na dala. Tama, di ba? Bakit yun ang hindi maunawaan itong mga Duterte supporter? Hindi nyo ba gusto na malinis ang pangalan ni Sara Duterte? Ang gusto nyo daanin sa teknikalidad, itigil ang impeachment? Paano natin malalaman ang katotohanan? Ang katotohanan sasabihin po ng korte. Hindi ng naratibo ng kung sino man. Ang mga sinasabi namin at ng mga nag-aakusa kay Sara Duterte ay pawang mga akusasyon pa lamang. Maaaring mali kami at tama kayo. Pero hindi nyo pa pwedeng igiit na tama kayo sapagkat yan ay naratibo nyo lamang. Korte ang makakapagsabi at yun po ang impeachment court. Dapat nga, confident pa kayo eh. Bakit? Ang dami-daming mga maka-Duterte sa Senado. At ang kailangan bilang 2/3, meaning
pagka merong at least siyam na buboto para hindi i-convict si Sara Duterte, acquitted na siya. Wala na siyang kasalanan. Meron na kayong siyam na bilang. Sino-sino ang siyam na ito? Isa-isahin natin. Bongo, De La Rosa, Cayetano, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Amy Marcos, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, sino pa ba? Rodante Marcoleta, at meron pa ako nakalimutang isa, ipaalala nyo na lamang. Siyam sila sa oposisyon or sa minority. No? Na kung hindi po sila boboto para i-convict si Sara Duterte, secured na acquittal na mauuwi ito. Pero ano kinakatakot ninyo? Kung sigurado na pala ang acquittal ni Sara Duterte, ano ang kinakatakot ninyo? Makikita ng taong bayan yung mga ebidensya? Yun ba ang ikinakatakot ninyo? Balik ako dun sa sinasabi ni Ronald Llamas. Kapag ayaw humarap, maliwanag, korap. Dala-dala. At walang issue na may babato sa kanya. Congressman, let's go to the recent development. The Office of the Vice President, her counsel is now questioning before the Supreme Court the impeachment proceedings. Magpapatuloy po siya April 14th, pero naghahain po sila ng certiorari and prohibition pleading. Ang sinasabi nila, hindi naman daw ito pag-iiwas sa proseso. But the aim is to seek clarity on fundamental constitutional questions. Meron ho bang hindi klaro sa ginagawa ninyo dyan sa Committee on Justice? Naalala ko na yung isa, si Joel Villanueva. Congressman. Baka sa kanila hindi klaro, pero sa amin, we will just focus on the April 14 hearing at titingnan po natin lahat kung ano mga dapat natin gawin. Maghahanda po kami para at least dito lang ang focus namin. Hayaan po natin sila, hindi po kami papayag na yung mga ganitong klaseng petition ay makadistract po sa amin. Basically, there are two questions. Does it comply, the proceedings that we're seeing right now, does it comply with the Constitution? That's one. So first, answer that for us. How does it comply with the Constitution, the impeachment proceedings that is unfolding before our eyes, Congressman? Well, definitely, because this is our constitutional duty. It is our Constitution, the 1987 Constitution, who is mandating us to do this procedure. Carmina, hindi kami ang nagreklamo dito. We are just performing our constitutional duty. Ang mga complainant dito, mga private citizens. Kami po, mga miyembro lamang ng Committee on Justice, na ginagawa lamang namin ang aming tungkulin dahil ito ay nasa harapan po namin. So now, ito pong proseso na ginagawa po namin, yung compliance sa sufficiency in substance, yung sufficient ground, at ngayon yung probable cause, lahat po yan nakasaad po sa aming rules. At ito pong rules na to, hindi naman po ito ginawa just for the purpose ma-impeach ang ating Vice President. Ito pong rules na to ay inadapt po namin from the previous Congress. Tama. In short, mga tol, ginawa yung rules na yan para sa impeachment ng sino mang impeachable officer. Ang linaw-linaw naman kung sino-sino yung mga impeachable officer eh. It happens lamang nang ini-impeach ngayon si Sara Duterte. Sino-sino ba yung mga impeachable officer? Tinangka nila. Una, ang ating Pangulo. Nag-file sila ng impeachment. Pero dahil nga walang sapat na substance, ito ay ibinasura na kaagad ng Committee on Justice. Vice President, member of the Constitutional Commissions. Sino-sino ba ang mga Constitutional Commissions? Chairperson po nito, no? Ang COMELEC, ang mga members po nito, saka yung COA, Commission on Audit, and Civil Service Commission, no? Nandiyan din po ang Ombudsman, nandiyan po ang Supreme Court. Lahat po sila mga impeachable officer at yun pong rules na sinusunod ngayon ay applicable sa kanilang lahat. Hindi lamang dito kay Sara Duterte. Hindi sinisingle out dito si Sara Duterte. It happens lamang na si Sara Duterte ang di umano merong paglabag as an impeachable offense.
no, nakapag-commit rather ng impeachable offense. Ano-ano po ba yung mga grounds for impeachment? O 6 po 'yon. Treason, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust, bribery. O ano-ano yung mga alegasyon now, specifically kay Sara Duterte, pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, ang di umano'y tagong yaman at hindi maipaliwanag o hindi pagsunod ng rekisitos sa SALN, ang di umano'y hindi tamang paggamit ng confidential funds at di umano'y panunuhol. Lahat po iyan ay nakaangkla sa mga ebidensyang isinumite ng mga complainant. At kung kine-question nila na parang fishing expedition ang isinasagawa ng Committee on Justice, wala din pong katotohanan yon sapagkat makailang beses na nga po itong naipaliwanag sa publiko. Na at the outset, meron pong mga ebidensya. Sa panimula pa lamang, meron pong mga ebidensya ang mga complainant. Pero may mga ebidensya na hindi po talaga nila makukuha o mapoposes dahil ito po ay protected ng batas. Katulad po ng SALN, katulad po ng possibly bank records kung magmo-motion para isubpoena ang mga bangko pero wala pa pong motion for that matter eh. No, pero yung SALN meron na. Kaya pupunta po sa April 14 si Ombudsman Boyong Remulla. Yung COA report, kaya pupunta po si Chairperson Cordoba, no? Yung mga transaction ng mga negosyo nitong si Sara Duterte na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, kaya po pupunta ang commissioner ng SEC, no? Ang ano pa ba? May nakalimutan pa ako, naglalaps yung memory ko bigla. No? Etong si Ramil Madriaga. Hindi naman pwedeng basta pumunta si Ramil Madriaga diyan nang wala pong subpoena mula po sa Committee on Justice. Kaya walang fishing expedition. Ang fishing expedition, ito po ay kung wala talagang ebidensya. Parang sa ilustrasyon nga pa lamang, di ba? Fishing, nangingisda ka. Hindi mo sigurado kung may mahuhuli ka at hindi mo rin sigurado kung ano ang mahuhuli mo. Ganon yung fishing expedition. Hindi mo alam kung may makukuha kang ebidensya at hindi mo sigurado kung ano yung ebidensyang makukuha mo. Comparatively speaking, hindi ganon ang sitwasyon dito sa Committee on Justice sapagkat sigurado nila, pinpointed nila kung ano yung makukuha nila like bank records. Ayon sa alegasyon, sa bangko nitong si Sara Duterte, nagkaroon ng transaksyon ng hindi bababa sa 2 bilyong piso from 2007 to 2016. Ayon sa mga alegasyon, hindi tama ang aktual na yaman ni Sara Duterte kumpara doon po sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth. At marami pa pong iba. Pakinggan natin patuloy si Congressman Joel Chua. And the other question is, yes, Congress has the sole mandate to initiate impeachment proceedings, pero ang sinasabi po nila, meron daw pong limitasyon itong initiation na ito. Does it have limitations? And if so, what are these limitations, Congressman? We are following every letter what the rules provides us. In fact, sa totoo lang, Carmina, the last time, dalawa na naman kasi yan eh. Isa is referral to the Committee on Justice, which what we are doing right now. Yung isa via 1/3 vote, i-endorse sa plenaryo at may endorse po ito sa Senado. That was declared by the Supreme Court as unconstitutional. But with respect to the merit of the first impeachment complaint that was filed last 19 Congress, wala namang tinas sa merit kung hindi procedural lamang. Now we're doing the first mode, which is ito nga, referral sa Committee on Justice. At dito naman, by the letter, sinusunod po namin na nakalagay sa libro. And that is what... Diba? Sumusunod lamang ang House Committee on Justice kung ano po yung itinatadhana ng saligang batas, ng jurisprudence, at ng House Rules. Taliwas po ito sa kiniklaim ni Sara Duterte at ng mga abogadong sumusuporta po sa kanya. Kaya muli, sa April 14, sigurado na po ang pagdalo ni Ramil Madriaga, ang pagdalo ng mga sinabpina
na mga opisyales ng ating gobyerno, sa Ombudsman, sa Securities and Exchange Commission, sa Bureau of Internal Revenue, sa saan pa ba, no? Meron pang isang nakakalimutan ako eh. Anyway, yan yung mga ine-expect po natin na mangyayari sa April 14. At inaasahan po natin na clarificatory matters lamang ang pag-uusapan po dyan, hindi po yung mismong detalye ng mga pahayag. For example, nitong si Ramil Madriaga kung saan sa 5 pahina containing 30 paragraphs, particular on the paragraph 18, no? Nitong statement niya, sinabi niya po doon na siya po yung inutusan ni Sara Duterte na magdala ng mga duffel bags na naglalaman po ng millions of money para po sa iba't ibang personalidad na malapit po dito kay Sara Duterte. Kaya sa Tuesday na po yan mga tol, aabangan po natin ang hearing na yan. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. At ako'y manonood pa ng AI drama. Iiyak na naman ako noon. Iyakin ako eh. Bye for now mga tol.